Mga isyong napapanahon. Mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin at tatalakayin. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ang family. Samahan niyo kami tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Ngayong tanghali, makakasama po natin ang isa sa mga mag-aaral ng Lumad Backwit School na graduate kamakailan sa Universidad ng Pilipinas. Siya ay miyembro ng Sabokahan, isang samahan ng mga kababaihang lumad. At higit sa lahat, isang katutubo mula sa tribong Ubo Manobo sa Mindanao. Kung tutuusin, hindi na bago sa ating panauhin ang mga ganitong panayam bilang isa siya sa mga laging naiimbitahan na kumatawan sa kanilang komunidad. At isang karangalan na mapaunlakan niya rin tayo sa ating programa. Ngayong tanghali, makakapanayam natin walang iba kundi si Catherine Dalon. Magandang tanghali, Kat, and welcome sa ating programa. So, napag-usapan natin kanina, nakaka-graduate mo lang. Ano na ba yung mga pinagkakaabalahan mo nitong mga nakarang araw after mo graduate? Ang pinagkakabalahan namin, yung pagtatala ng mga human rights violation na dinaranas ng mga kababaihang lumad sa Mindanao. Ayun, no, isa sa pagka-graduate pa lang, tuloy-tuloy pa rin yung advokasya para sa mga katribo o kasamahan mo sa inyong komunidad. Sa mga profesyon naman, ano nang naiisip mong plano? Hindi naman ako makakagraduate kundi dahil dun sa pakikibaka ng mamamayang lumad. Mula dun sa pagtatayo ng mga lumad school hanggang nakapag-UP ako. Ang tinatanaw ko ay magtrabaho sa karapatan. Gusto ko kasi mag-human rights worker sa Mindanao dahil ang dami-daming human rights violation na hindi talaga siya natatala. Ang mga lumad, para lang sa kaalaman ng ating mga manonood, ay ang ating mga katutubo. Karamihan sa kanila ay makikita sa katimugan ng Pilipinas. They are non-Christian and non-Muslim groups. Bagkus, sila yung mga hindi nagpasupil sa impluwensya ng kolonyalista. Kaya hanggang ngayon, napapractice nyo pa rin yung mga pre-colonial practices at mga kaugalian. And just to get the figures right, para rin sa impormasyon ng ating mga manunood, in a 2017 report by the United Nations Development Program, there are 14 to 17 million indigenous groups sa ating bansa. 61% nito ay lumad. So halos 18% o 18% ng ating populasyon ay lumad. At ngayon, isa ka na kasama natin ngayon. Kat, ikaw ay bahagi ng anong tribo? O tribo ba yung tawag nyo doon? At ano yung mga katangi-tangi sa inyong komunidad? Bahagi ako ng ethno-linguistikong Ubo Manobo sa North Cotabato. Ano yung katangi-tangi sa inyong komunidad o sa inyong samahan? Siguro yung kultura yung mahigpit na nagkakaisang kultura nung mga komunidad lalo sa pagdepensa sa lupang ninuno mula dun sa pagsasaka hanggang dun sa pinakamataas na forma na pagdepensa sa lupang ninuno kampuhan, mga barikada at lalo sa kasaysayan na nagkakaroon ng tribal war o pangayaw laban doon sa mga laging concession na sumisira sa lupang ninuno namin. Nabanggit mo na rin yung pag-defend sa mga lupang ninuno. Nabanggit ko kanina na bahagi ka ng Lumad Backwit School. Yung Lumad Backwit School ay nabuo o na-establish bilang tugon, response to dun sa mga karahasan na nararanasan ng inyong komunidad na sa pagdepensa ng sarili ninyong lupain. Backwit School from the word itself, di ba? Pag-evacuate. Kung saan palipat-lipat kayong mga katutubo ng tirahan. At yung mga tirahan nito, ito rin yung ginagawa ninyo na paaralan. Di ba? Ang gusto kong malaman ngayon, ano yung mga pangyayari, Kat, na naging hudyat ng una mong pag-evacuate mula sa lupang ninuno mo? At ilang taon ka nung panahon na yon? Lumaki ako sa community na militarized, na akala namin normal na maglaro. Nung mga bata kami, akala ko normal na maglaro habang may mga militar na may mahahabang baril. Akala namin normal yung gera. At akala namin normal na sasabihin sa'yo ng militar na papatay namin yung mga magulang mo. So, lumalaki ako na inaagaw yung lupa namin habang mabigat, heavily militarized yung buong community. So,
nung nag-aaral na ako sa Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated, isang lumad school sa Mindanao, nakakaranas kami ng red tagging, matinding red tagging. Tapos madalas naririnig namin yung pangalan ng school namin sa mga radio station na breeding ground ng mga NPA, training ground, ganun. Tapos nakakapagbasa kami yun ng mga karatula sa labas no na mga NPA kami, yung mga teachers namin NPA. Tapos madalas may mga malalaking tangke ng militar, minsan 6 ba, yung sasakyan nila na malaki na tumatambay sa gate, tapos ang daming pumapasok. Tapos sa ibang community, sa ibang school, sobra yung nakakaranas yung mga kasama naming estudyante ng strafing na nag-aaral sila habang pinapaputukan ng mga sundalo. Tapos ang daming mga estudyante na namamatay dahil doon. Tapos so lahat ng school namin nun ay lalo na yung school namin, yung MISFI ay accredited siya ng DepEd. So may permit to operate kami. Tapos kino-comply talaga namin lahat no yung requirements ng DepEd. Tapos hanggang hindi na nila binigay yung permit no ng school namin kahit kompleto naman lahat. Tapos may mga ibang campuses na may isang baby sa Clans, isang lumad school din. Sa community, may isang baby na nakahiga doon sa latag, no, sa sala nila. Kasi ganun yung mga bahay no, sa Mindanao. Kung saan yung tulugan, doon na rin yung sala. Tapos yung baby, nakahiga siya doon sa sala. Tapos pilit na pinasok ng mga military, ng mga Marines, no, yung bahay ng baby. Tapos namatay yung baby. Tapos yung ginawang dahilan ay dahil walang permit to operate yung mga schools namin. So, ang nagiging kapalit na nung papel ay buhay ng mga estudyante. So, yun na yung nagtulak sa amin. Tapos, martial law pa yan. No, ng 2017, May 23, nag-declare ng martial law si Duterte sa Mindanao. Tapos, dumating sa point na kahit yung mga beads namin, na bahagi siya ng identity namin tapos ipinagbabawal na suotin. Pag darating kami sa checkpoint, kailangan namin siyang hubarin kasi sasabihan kami ng mga NPA. So yun na yung nagtulak sa amin na magbakwit kasi ang dami-daming human rights violation, pagpapasara ng mga schools, matinding red tagging, no, mga massacre no, na nangyayari sa Mindanao na hindi na natatala, no, na hindi nalalaman ng mga tao, lalo na dito sa Manila, no, dito sa lungsod, kung ano yung nangyayari sa Mindanao. Ayun. Personal ba itong desisyon o kayo mismo yung nag-decide na umalis doon? O may mga nanghimok sa inyo na tumulong na dalhin kayo dito? Dahil sa pagkakaalam ko, yung pag-evacuate mo mula sa Mindanao papunta ng Maynila agad. No? Ay, kailan to? Ilang taon ka nung panahon na ito? Nung first ay 13 years old. 13 at years decision old. ko yun no, na lumahok sa Bakwit School ay at may parent consent kami. No? Lahat kami, hindi kami pwedeng sumama sa Bakwit School. Hindi kami pwedeng magdesisyon ng walang consent mula sa mga magulang namin. So may mga papers kami na may parent consent na pinapayagan kaming sumama ng mga magulang namin. Nung panahon yun, ilan kayo na nakapunta dito sa Maynila? Hindi ko maalala, pero marami na mahigit 20. Yung mula sa school namin. Mula sa school nyo, taong? 2017. 2017. So, panahon talaga ng Administrasyong Duterte. Duterte. May mga komunikasyon ka ba doon sa mga, nung nakarating ka na dito sa Maynila, may komunikasyon ka ba sa mga nagpaiwan? O sa mga kasama mong naiwan doon? Opo, meron naman. Paano nyo nilalabanan yung pangungulila nung nandito na kayo sa Maynila? Lalo na mga menor de edad kayo at naiwan yung mga magulang nyo. Pagdating namin dito, syempre sobrang hirap kasi iba yung kultura, iba yung environment, iba yung wika. Tas iba talaga yung mga tao, no? Tagalog yung mga tao. So, syempre bahagi nung paglayo no dun sa mga magulang, lalo na sa lupang ni Nuno ay mangungulila talaga. Pero lagi naming iniisip na kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin na lagi naming iniisip na mas matayog ang mga pangarap namin kaysa sa mga pangungulila namin. Tapos hindi rin kasi masyadong parang hindi kami nalulunod dun sa pangungulila kasi marami naman kami ng mga kaklasiko, tapos may mga consolidation kami sa bawat isa para malagpasan namin yung pangungulila. Sino yung tumulong sa inyo na mag-travel from Mindanao to Manila? At yung nag-alaga sa inyo, nung unang dating nyo, katulad nga nung nabanggit mo kanina,
mayroong siguro may mga phases ng culture shock. Siyempre, ibang-iba yung kultura mula sa Mindanao pagdating nyo dito sa Maynila. Sino yung mga umakay sa inyo na tumulong sa inyo nung nandito na kayo sa Maynila? Yung Save Our Schools Network, no, binuo yung Save Our Schools Network dahil dun sa lumulobong bilang ng human rights violation. So, yung Backwit School ay bahagi siya ng pinakamalaking kampanya ng Save Our Schools Network para dun sa pagpapanawagan ng karapatan namin sa edukasyon. So marami kaming teacher sa Lumad School dati na mga graduate ng UP, mga taga Manila. So sila yung tumulong sa amin na maintindihan namin yung mga bagay. Kasi ang dami naming tanong na, halimbawa nakakadaan kami ng mga homeless. Tinatanong namin, bakit ang dami-daming mga buildings na matatayog yung mga gusali. Pero ang daming walang tahanan, no? Ang daming nagugutom, tapos ang dami-daming fast food chain, no? sa Manila. Tapos silang nagpapaintindi sa amin na kasi monopolyo no, nung mga iilang tao yung mga buildings nito. Tapos hindi na yun lagi yung iniisip namin na kailangan naming makibaka kasi ayaw naming matulad, no? Ayaw naming maranasan ng susunod na salinlahi, yung dinadanas ng mga tao sa lungsod. Ayun. Nakatanggap ba kayo ng tulong mula sa gobyerno nung mga panahon na yun? Kung meron, magkukwento siguro kami ngunit wala, so wala kaming maikukwento. Wala kayo, kahit yung nandito na kayo sa Maynila, walang nagpaabot ng tulong? Wala, kasi sila pa mismo yung nagpasara ng mga schools namin. Sila din yung nagpapasok ng mga mining companies, ng mga laging concession, mga dam, sa mga plantasyon, no, sa lupang ninuno namin. So, wala talaga silang naitulong sa amin. Kahit may mga naipangako, mga ganon, wala bang nakaabot sa inyo? Nung panahon ni Duterte, ni former President Duterte, nung nagsisimula pa lang siya, di ba? Siyempre, ang dami niyang pangako. Tapos, nung SONA niya, 2017, nag-bomb threat siya, no, na bobombahin niya yung mga community, yung mga schools. Tinutuon niya talaga yun. No? Marami sa mga community naming mga lumad na binomba talaga. So, isa sa mga issue na kinakaharap ng mga lumad schools, yung mismong nagpapahinto na nga sa operasyon nila ay yung estado. Nabanggit mo kanina na meron kayong mga permit mula sa DepEd, pero DepEd na mismo yung nagpapahinto ng operasyon ng mga lumad school na to. Ibinabato rin, kanina nabanggit mo na rin na sinasabing training ground daw ng anila ng mga NPA, yung mga paaralan na ito. Ano yung katotohanan dito, Kat? Ang tinuturo, no, may 3 legs, no, yung school namin. Una, Makamasa, Makabayan. Pangalawa, Makabayan, pangatlo, siyentipiko. Makamasa kasi dapat ang edukasyon ay libre, no? Hindi siya pribilehiyo. Hindi para sa iilan lamang. So Makamasa siya kasi libre ang mga lumad school. Tapos ang orientasyon sa amin ay pagkatapos naming mag-aral, babalik kami sa community, no? Kasi doon kami pinakakailangan. Tapos yung nagpapaaral din sa amin ay syempre yung buong komunidad. Tapos Makabayan siya kasi pinag-aaralan namin yung kalagayan ng lipunang Pilipino at ang para sa amin, no, ang matutong magbasa at sumulat ay bahagi siya ng pinakamataas na forma ng pagdepensa namin sa lupang ninuno. Tapos ang pagdepensa namin sa lupang ninuno ay pagdepensa sa soberanya ng lipunang Pilipino. Kasi yung nangaagaw sa mga lupang ninuno namin ay mga foreign companies, no, mga multinational companies. Tapos scientifico siya kasi tinuturuan kami maging akritical, no, sa lahat ng bagay, no, ng konkretong pagsusuri sa konkretong kalagayan, lalo na sa mga human rights violation, no. Kailangan namin itala kung anong oras, kailan nangyari, ano ang nangyari, para mas maging konkreto kami dun sa mga data. Tapos so yun yung tinuturo, no, dun sa mga lumad school. Tapos yung sa agriculture, kasi mga magulang namin ay magsasaka, so kami rin ay mga magsasaka. So bahagi ng daily routine namin ang magsaka, no? Tapos kasi kailangan magkaroon ng food security sa mga community at sa mga schools mismo. Tapos bago magkaroon ng food security, kailangan muna maging sustainable yung agriculture. Tapos yun yung ginagawa namin. Tapos yung pangalawa sa health, no? Kasi madalas sa mga lumad communities, no, common to, no, sa mga communities sa buong Pilipinas na malayo talaga sa ospital at deprived kami sa basic social services.
So, yung tinuturo, marami sa mga kaklase ko ang marunong mag-opera ng sis, magbunot ng ngipin, magtuli, nag-aaral kami kung paano mag-acupuncture, gumawa ng mga gamot. Kasi ito yung pinakapangunahing pangangailangan sa mga community. Tapos, sa academic, no English, Math, Science, pinag-aaralan namin to kasi mahalaga to eh. So, parang, halimbawa, yung English, hindi siya nagagamit sa pang-araw-araw na buhay namin. Pero kailangan namin siyang pag-aralan kasi yung mga kontratan ng mga mining companies ay nakasulat sa wikang English. Di ba sa isang lipunan, hindi dapat magiging isang batas ang batas na hindi naiintindihan ng kanyang mamamayan. Pero sa Pilipinas, lalo sa mga community namin, ay nakasulat sa wikang English, yung mga bagay-bagay. No, yung mga batas, no, so kailangan naming maintindihan yun. Kaya kami nag-aaral ng English. No? So, ayun. May mga nag-ooperate pa ba na lumad schools ngayon sa Mindanao? Kung may mga nababalita? Pandemic noon, nagkakaroon ng educational crisis yung buong Pilipinas. Tapos, pinasara no, ng Administrasyong Duterte yung 216 na lumad school sa buong Mindanao na pinaghirapan ng mga komunidad. Sa pananaw mo, bakit tina-target yung mga schools at bakit ito pinapasara? Una, hindi mag-i-exist, no? Hindi iluluwal ng mga komunidad ang mga lumad school kung may mga eskwelahan sa mga komunidad namin. Kung hindi kami deprived sa education, hindi itatayo yung mga lumad school. Ngunit dahil kailangang tugunan yung kakulangan sa edukasyon, kaya naitayo yung mga lumad school. So yung kasi kung babalik tayo sa kasaysayan at common to no, sa lahat ng mga IP communities na niloloko yung mga magulang namin. No? Pinapapirma sila dun sa mga papel na hindi nila naiintindihan. So ngayon, ayun nga, yung nabanggit ko kanina na ang matutong bumasa, ang matutong sumulat ay bahagi siya nung pinakamataas na forma sa pagdepensa sa lupang ninuno. Dahil nung marunong na kaming magbasa, hindi na ganun, no? Naloloko yung mga magulang namin. Marunong na kaming magbasa, nakakaintindi na kami ng English, no, na naiintindihan na namin kung ano yung mga laman ng mga papeles na pinapapermahan sa mga magulang namin. So dahil ang pinakasimple, no, ayaw nila kaming matuto. Ang gusto nila, no, kasi ngayon, sarado na lahat ng mga lumad school sa buong Mindanao. Pero hanggang ngayon, militarized pa rin yung mga community namin. Hanggang ngayon, wala pa rin edukasyon yung mahigit 10,000 mga kabataang lumad na biktima no, nung pagpapasara ng mga edukasyon. So, ng mga eskwelahan. So, malinaw na ayaw ng gobyerno na matuto kaming mga lumad. So, ang balita mo ngayon, wala talagang lumad school na nag-ooperate ngayon sa Mindanao. So, lahat ng lumad school na nag-ooperate ay bakwit school na mga nasa iba't ibang lugar. Sa Cebu, sa Maynila, sa Baguio. Sa Davao. Sa Davao. Sa Davao, sa Cebu, at sa Manila ay wala na ring bakwit school. Wala na ring bakwit school. So, yun yung mga tala ngayon. Militarisasyon, yun yung nababanggit mo kanina. Militarized yung mga communities nyo. Paulit-ulit nating nababanggit yun at may mga paramilitary groups na sabi mo nga sa iyong pananalita kanina, mga Marines at saka sa isa mong speech, AFP, yung mga sumasalakay na nagpapasabog sa mga paaralan na ito. Ano sa tingin mo yung pakay nila bukod dun sa ayaw nila kayong matuto? Kasi nagiging paano ba? Personal goons sila ng mga kumpanya na to. Kasi, di ba laging sinasabi na parang lumang tugtugin yung na tinitrain kami na maging NPA, no? Dati, naalala ko pa, yung isang general, sinabi niya na training ground yung eskwelahan namin. Tapos, inimbitahan namin sila na pumasok sa school, na walang dalang baril, na walang dalang kahit ano, kasi P-zone dapat ang mga eskwelahan. Dapat ligtas ang mga bata, lalo na sa loob ng eskwelahan. Pero hindi nila kami pinaunlakan, no? Mas red tagging, tapos kahit ano-anong kwento yung ginagawa nila. So
mga sakahan, no, yung eskwelahan, classrooms, tapos yung mga babuyan, fish pond, yung nasa loob ng eskwelahan namin. Hindi siya training ground. Nag-aaral kami ng mabuti, no? Nag-aaral kami kasi gusto naming matuto. So, walang katotohanan na training ground yung mga school namin. At ginagawa nila kaming human shield. No? Bakit hindi nila habulin yung mga kalaban nila, no? Dun sa kasuluk-sulukan ng mga bundok? Bakit sila nagkakampo sa loob ng mga eskwelahan, sa community mismo? Nasa batas yan, no, ng Pilipinas na bawal sila magkampo, no, sa mga public infrastructures, lalo na sa mga eskwelahan, no, at sa mga komunidad mismo. So, ayun, una dahil pinoprotektahan nila yung mga kumpanya at ginagawa nila kami human shield. Pero meron ba kayong mga encounter sa mga NPA? Oo, kasi nasa bundok kami, no. Kultura ng mga katutubo, kultura naming mga lumad na kapag may bisitang dumating, papakainin, no, papainumin, pagpapahingahin kung kailangan nilang magpahinga. Pero lagi naming sinasabi na kailangan nilang umalis, no, after nilang kumain, after nilang uminom ng tubig at magpahinga. Kasi naiipit kami, no, kapag may nangyayaring giyera. So, ganun yung ginagawa namin, no, kapag may dumating na mga NPA sa community namin. At ganun din naman sa mga military. Tapos pinapaalalahanan namin sila na hindi sila pwedeng magtagal. Pero ang kaibahan, no, yung mga NPA, pag sinabihan na kailangan nilang umalis, aalis talaga sila. Pero yung mga sundalo, sila na yung pinakain, pinainom at pinagpahinga, sila pa yung manghaharas sa buong community. So, ayun. Nabanggit mo kanina yung red tagging. Meron ka bang personal na experience o karanasan? Oo, ang dami, no. Sa NTF-ELCAC, yung National Task Force to End Local Communist Conflict, no. Lagi nilang kaming nire-red tag, no. Pinapangalanan kami, no, sa mga live nila. So, ayun, dahil lumalaban kami, dahil mahigpit kaming dumidepensa sa lupang ninuno, kaya kami mahigpit din na nire-red tag. Pero delikado yun, syempre, no, yung red tagging, lalo na dun sa kay Sir Chad Buok, no, na grabe din talaga, bago sila pinatay, ay grabe din talaga yung red tagging sa kanya. Tapos, February 24 ay minasakar sila. Balikan natin yung replacement, no, nabanggit mo na to kanina. Bukod sa militarisasyon, maraming mga korporasyon o malalaking kumpanya na katulad nung nabanggit mo, malaya na nagpapatayo ng mga gusali. Tapos mabilis yung proseso. Oo, mabilis. Isang iglap lang, nakamkam na yung mga lupain nyo. Minsan ba may lumapit sa inyo na mga negosyante o korporasyon na may ipinangakong kapalit sa pagpapaalis sa mga tao o sa mga nasa komunidad ninyo? Kasi 'di ba dapat komunidad dapat ang magdedesisyon, no, kung papayagan nila ang isang korporasyon na mag-operate or magmina, no, or maglagay ng plantasyon sa lupang ninuno. Wala, no. Kasi sa NCIP, no, sa National Commission on Indigenous People sila lumalapit. Tapos sila din yung NCIP mismo, no, yung pumapayag dun sa mga korporasyon na ito. So hindi talaga hinihingi, no, yung at hindi talaga kinukonsidera, no, yung desisyon ng mga komunidad. So para diretso-diretso yung mga proseso. Kaya lumalaban talaga yung community kasi walang konsultasyon. Sinasabi nila lagi, no, para naman to sa kaunlaran. Hindi. Iba ang konsepto ng kaunlaran ng mga korporasyon sa konsepto namin ng kaunlaran. Kasi ang kaunlaran para sa amin ay walang militarisasyon, may food security, yung buong community, no, walang magmimina, no, doon sa mga lupang ninuno namin, at alam namin yung higit at sapat, no. Pero yung mga korporasyon, ang konsepto nila ng kaunlaran ay nakakamatay nung pumapatay sa amin, no, kasi higit-higit yung kinukuha nila sa lupang ninuno namin. Hindi naman sa ayaw namin sa mga mina, no, kasi nakakatulong siya, no, doon sa pangkabuuang ekonomiya ng lipunang Pilipino. Pero hindi naman tayo yung nakikinabang, hindi kami yung nakikinabang doon sa mga kinukuha nilang yaman at pinapalayas nila kami, no, doon sa mga lupang ninuno namin. Ayaw namin ng pera. Hindi namin hinahabol ang pera. Ang gusto namin ay madadatnan pa ng susunod na salinlahi kung gaano kayaman at kung gaano kaganda yung lupang ninuno namin.
nabanggit mo kanina na nakikinabang din kayo kahit papano. Pero dun sa mga development projects, sa mga gusali, minsan ba meron sa inyo, sa mga grupo ninyo, na nakinabang dun sa mga development projects na to? Marami no kasi yung kapag hindi ka papayag sa isang proyekto no ng isang korporasyon ay makakaranas ka talaga ng red tagging, ng death threat mula sa mga military. So marami talaga ang napipilitan no, na tanggapin yung pera kasi ang buhay na nila yung kapalit no. At marami rin namang mga community na mahigpit talaga no na umaayaw no dahil buhay ng susunod na sanlahi, buhay ng ilang henerasyon yung kapalit nung pagpipirma nila dun sa mga papeles na yan. So this all happened nung panahon ni Duterte administration. Sa pagpapalit ng administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, meron bang pagbabago? Mula pa to no dun sa mga administrasyong nauna pa kay Noynoy no, administrasyon ni Noynoy, hanggang sa administrasyon ni Duterte, tas hanggang sa kasalukuyan, mas lumala no yung lumalala yung bilang ng pang-aatake. Hanggang ngayon, sarado pa rin yung mga lumad school. Hanggang ngayon, militarized pa rin yung mga community namin. Hanggang ngayon, hindi kami pwedeng umuwi sa mga komunidad namin kasi hinahanap kami ng mga sundalo. Kasi sinasabi nila na namumundok daw kami dito sa UP, no? Mga NPA daw kami, ganun. So, mas lumalala yung nararanasan ng mga komunidad namin. Walang nagbago, mas lumala lang yung kalagayan. Meron tayong Indigenous People Rights Act. Familiar ka ba dito? Apa. Familiar din ba yung mga kasamahan mo sa komunidad na hindi kasama sa organisasyon? Yung mga sa Mindanao lang, familiar ba sila dito sa batas na ito? Oo, familiar sila. Supposedly, ito yung nagpoprotekta sa karapatan ninyo. Pero nagagawa ba nito? Meron ba itong silbi sa inyo? Lalo na sa pagtatanggol sa mga karahasan na kinakaharap ng inyong komunidad? Hindi, no? Kahit tanungin mo no dun sa mga community, hindi to na-implementa ng maayos, no? Kasi 'di ba dapat kahit yung military ay kailangan nilang kumuha ng free prior informed consent bago sila pumasok sa isang community. No, kahit hindi sila korporasyon, no, kahit kasi mula sila sa labas pero hindi to nangyayari, no? Mas nanghaharas lang sila dun sa mga tao. Tapos yung lumad school ay itinayo siya ng mga lumad, no, naming mga lumad ng mga magulang namin, ng mga katigulangan, mga nakakatanda no, sa community. Pero may isang beses na hiningan kami ng free prior informed consent ng FPIC. Hindi, kasi mga lumad kami yung nagtayo at nakalagay sa IPRA na hindi kailangang hingan ng FPIC hindi kailangan ng FPIC ang isang proyekto kung mga IP naman ang nagtayo nito. So, meron kayong sariling form of government, may mga dato kayo. Pero kinikilala ba yun ng mga local government ninyo sa Mindanao? Kinikilala, no, pero hindi naman binibigyang prioridad, no? Kasi kung binibigyang prioridad pa, di sana. Parang ang ironic kasi, no, na karapatan namin ng edukasyon, no? Karapatan ng kahit sino ang edukasyon, pero kailangan naming mag-beg, kailangan naming mag-beg para dun sa mga karapatan namin. Tapos yung mga leaders no, ng community, sila din naman yung nanguna talaga no, dun sa pagpapatayo ng mga lumad school. Kasi alam nila yung hirap na kailangan nilang pumunta sa mga ganitong opisina, pero hindi naman sila pinapansin. So, ayan. So, let's talk about the new Bataan 5. Nabanggit mo na to kanina, si Chad Book. Maaaring sensitibong paksa to sa'yo, pero sagutin mo lang yung sa abot ng makakaya mo. Sa kabila ng mga pangharas sa inyong mga katutubo, maski yung mga taong tumutulong sa inyo, yung mga human rights defender, sila na rin yung inaatake o pinupunteriya ng mga militar. Ano yung epekto nito sa komunidad nyo, lalo na sa'yo dahil may personal kang karanasan? Nung namatay sila Sir Chad, sina Sir Joreno, tapos sina Ellie Jean, crucial no yung part ni Ellie Jean Balonga dun sa mga community kasi
community health worker siya. Tapos si Tirso Anyar, tapos si Robert Aragon ay mga driver sila, no? Tumutulong sila doon sa transportasyon. Halimbawa, kailangang bumili ng mga school supply mula sa lungsod. Sila yung tumutulong sa amin para iakyat yung mga bagay na yun. Yung naging epekto sa amin, syempre natakot din kami, no? Para sa mga buhay namin, para sa buhay ng mga kasama namin. Pero dumating sa point na nagsulat kami ng liham para sa mga magulang namin na kung ano man ang mangyari sa amin ay walang kasalanan ng organisasyon, walang kasalanan ang mga kasama namin. Kasalanan to ng kung sino man ang papatay sa amin or mag-a-abduct sa amin. Natakot kami, syempre. No? Pero mas tumaas yung diwa nung paglaban. Kasi kung patuloy kaming mananahimik, ilang buhay yung mawawala. No? Yung pagtatahimik namin ay ang kapalit nun ay buhay ng mga kasama namin. Kapalit ng buhay namin mismo. Ano lang ba yung buhay namin kaysa dun sa buhay ng mga kasama namin, kaysa dun sa buhay ng susunod na sarinlahi na magmana ng lupang ninuno namin. So kasi ayaw ko na, sa personal, no, ayaw ko talaga na maranasan nila yung pagbabakwit, yung militarisasyon. Kasi kung sa kasalukuyan, ito yung dinaranas namin, ano ang dadanasin nila sa mga susunod pa? Tripling hirap yung mararanasan nila. So, kaya mahigpit talaga kami, no, na nananawagan, no, para sa hustisya at sa investigasyon, no, dun sa New Bataan 5 Massacre. Kasi hindi yun enkwentro eh. Ang kwento ng community ay massacre. Isalaysay mo nga yung nangyari dyan sa New Bataan 5. Kasi election yun, no, tapos malaki yung pag-asa namin na mabubuksan yung mga lumad school kasi kapag nanalo si former Vice President Leni Robredo. No? Kasi malakas yung kampanya no? Na kahit yung mga magulang namin sa community ay nangangampanya rin para sa kanya. So, pumunta sila doon para mag-research at kumustahin yung mga kasama naming estudyante. Pumunta sila sa New Bataan, no, sa Davao del Norte. Tapos, February 23 ay inabduct sila. No? Tapos, February 24 ay minasakay sila. Tapos, February 25, nilabas no ng nakalimutan ko anong IB, nilabas nila yung balita na engkwentro ang nangyari. No, batay dun sa mga pagsusuri no na ginawa ng Save Our Schools Network, ginawa ng Karapatan at iba pang mga organisasyon. Ang kwento ng community ay walang palitan ng putok ang nangyari. Nagmumula sa isang grupo yung putok, tapos batay din doon sa autopsy ni Sir Chad no, overkill, no? Intentionally kill yung nangyari. Tapos si Ate Ellie, trigger warning, no? Si Ate Ellie Jean ay ini-scotch tape na lang yung paa niya, yung isang paa niya. Tapos lahat sila may paso sa katawan, tad-tad ng bala yung katawan nila. So kung enkwentro ang nangyari, hindi ganun yun. No? Sobra-sobra yung pambababoy sa kanila, no? Sobra-sobra yung ginawa sa kanila. Kaya wala silang karapatan na babuyin yung pagkatao nila, no? At sabihin na enkwentro yung nangyari. Kasi malinaw na massacre ang nangyari. Ano yung forma ng hustisya na nakamit na ng New Bataan 5 ngayon? Wala. Knowing na lumabas na yung mga autopsy na nabanggit mo overkill siya, meron na ba kayong natanggap? Wala. Patuloy pa rin kaming nananawagan hanggang sa kasalukuyan. Ang kinaklaim pa rin ng gobyerno ngayon at ng korte ay ito ay enkwentro. Oo. Ilang taon kiniklaim ng AFP na enkwentro ang nangyari. Ilang taon nang nakalipas nito simula? 2021 pa yun. 2022. Tama, 2022. Tapos magdadalawang taon na ba? 2 taon. Pero hindi pa rin nakakakamit. Walang usad. Kamakailan lang din, naging usapin yung pag-convict sa Talaingod 18 sa kasong child abuse, kidnapping at iba pa na magkakaroon tayo ng hiwalay na talakayan sa development ng kasong ito dito rin sa ating programa. Pero Kat, ano talaga yung sitwasyon na naganap dito sa solidarity mission na sinasabi ng Korte sa Davao na pinagmulan ng mga kasong binabato kala Representative Franz Castro at former Representative Sator Ocampo na mga human rights defender din?
Di ba 2017 nag-declare ng martial law si Duterte sa Mindanao. So sobrang tapos kung tama yung pagkakaalala ko, 72 or 62. Parang 72%. Kung tama yung pagkakaalala ko, 72% ng state forces ng buong Pilipinas ay nasa Mindanao. So, ganun kalala yung militarisasyon na nangyayari sa mga community namin. Tapos, yung ginagawa pa ng NPFL-CAC ay hinahati yung mga tao. Kaya may mga paramilitary group, mga luma din na inarmasan ng mga military na kapag may nangyaring patayan or kapag may pinatay no, yung mga military, sasabihin nila na tribal war ang nangyari kasi mga luma din yung mga paramilitary group. Pero sino ba ang nagbigay ng armas? No? Sino ba ang nag-utos? No? Malinaw na mga AFP, no? Mga military yung nag-utos. Tapos sa Talaingod, nandyan yung bahagi ng Talaingod, ay bahagi ang Talaingod sa Pantaron Range. No? Na 2018 ay, kung tama yung pagkakaalala ko, 3 mining company ang nag-apply ng exploration permit sa Pantaron Range. Na ang isa sa naaprubahan ay Philmengde Mining Corporation, isang Chinese company, no, naaprubahan. Tapos nandyan din yung Hydro 5 Power Dam na pagmamayari din ng mga Chinese, no, na sa Pantaron Range din. No. Sobra yung so habang lumalala no yung pang-aagaw sa lupang ninuno namin, lumalala din yung militarisasyon. So nasa bingit ng kamatayan yung mga kasama naming estudyante, kaya kailangan ng solidarity mission. Na kailangan mangyari yung solidarity mission dahil nakakaranas na ng strafing no, yung mga kasama naming estudyante. Hindi sila ligtas no sa Talaingod, tapos pinapalayas na sila no hinaharas ng mga paramilitary, ng mga military, yung mga teachers ng Lumad School. Tapos lahat ay nasa bingit na ng kamatayan. Kaya sila nagpatulong kina Franz Castro, kina Sator Ocampo at sa iba pang mga volunteer, no? Mga taong simbahan para dun sa National Solidarity Mission. Tapos tinulungan nila yung mga kasama naming estudyante. Tapos takot na takot yung mga kasama naming estudyante kasi nakakatakot talaga yung presensya ng mga militar. Tapos dinala sila no dun sa hanggang naging ligtas na sila no. Tapos dinala sila dun sa Talaingod kasi munisipyo ang Talaingod. Tapos dinala sila dun. Tapos doon na sila sinampahan ng mga gawa-gawang kaso no. Na-dismiss yung child trafficking at na-dismiss yung kidnapping at child trafficking. Tapos yung child abuse ang na-convict na Franz Castro no. Sino ba ang nagbobomba sa mga community? No? Sino ba ang pumatay kina Obelio Bayao, kina John Merck Acto? Mga military, no? Hindi sina Franz Castro, hindi sina Sator Ocampo. Bakit hindi yun yung kasuhan nila? Bakit hindi yung mga military na pumatay kina Lenny Rivas, no? Kina Angel Rivas? Bakit hindi yung mga military na araw-araw nang haharas sa mga community? Bakit hindi yun yung i-convict nila? Bakit hindi yun yung kasuhan nila? Bakit sina Franz Castro na sila yung tutulong no, dun sa mga komunidad namin. Ayan. Nabanggit mo yung mga pangalan ng mga kinitilan ng buhay. Meron ba kayong natanggap sa gobyerno na suporta o kaya may mga tumulong ba? Wala. Para dun sa mga nawalan ng buhay? Wala. Convicted no yung pumatay kay Obelio Bayao pero hanggang ngayon malaya pa rin siya. Malaya pa rin. Maraming mga naratibo yung lumalabas na yung Solidarity Mission ay illegal. Bakit sa tingin mo sinasabi nilang illegal daw ito, knowing na ito ay rescue mission? Kung nabalitaan nyo yung Bakwit School Cebu Raid, na sinabi ng military, sinabi ng PNP na rescue daw yun. Pero sinaktan nila yung mga kasama naming estudyante. Kinulong nila yung mga teacher namin, sina Sir Chat, no? Yung mga community leader, no? Sina Dato Benito Bayao, no, kinulong nila. Tapos at sinabi nilang rescue ang nangyari.
sinaktan nila yung may mga video no na lumalabas na sinaktan nila yung mga kasama naming estudyante, tapos tumisigaw yung mga kasama naming estudyante kasi ayaw nilang sumama dun sa mga pulis, no? So, kung sinasabi nilang illegal, no, yung solidarity mission na to, yung rescue mission na to, ano ang tawag dun sa Cebu Raid? No? Pulis mismo ang gumawa nito nung Cebu Raid. Tapos, propaganda kasi ito ng NTF-ELCAC, propaganda ito ng rehimeng Duterte, no, ng rehimeng Marcos, no, sabihing illegal, no, yung illegal yung rescue mission na to. Responsibilidad nila na iligtas ang mga bata no, sa panahon ng delikado ang kalagayan. No. Responsibilidad ng mga teacher, responsibilidad ng aming organisasyon, at dapat din responsibilidad ng gobyerno na iligtas ang mga bata. Pero dahil hindi nila ito ginagawa, kaya ginagawa ito ni Franz Castro, ni Sator Ocampo. So, mali na tawagin itong illegal. No? Hindi namin tatanggapin na tawagin itong illegal dahil rescue ito na ginanap. Kanina mo pa binabanggit na isa sa mga panata ninyo, yung pagtatanggol ng inyong lupang ninuno. Gaano kahalaga para sa isang katutubo itong lupang ninuno? Ang tendency, no, kapag ang isang katutubo na wala siya sa kanyang lupang ninuno, makakalimot siya sa wika, makakalimot siya sa kultura, at walang komunidad, no, na madadatnan. Ngayon, sa ngayon, no, may mga ilang termino kami, no, sa Manobo na nakakalimutan namin. Ako, personally, hindi ako marunong mag-chanting, no, kasi walang komunidad walang lumad no, na komunidad dito sa Manila na magtuturo sa amin, no, na paunlarin yung kultura. Pero dahil dun sa displacement, kaya nangyayari ito, no, at ayaw namin ito maranasan sa ng susunod na sinlahi. Dahil lagit-laging ang sinasabi, ang lupa ay buhay. Karugtong ng pusod namin ang lupa. Kaming mga lumad, kaming mga katutubo, ng pusod namin ang lupa. Kaya nananalaytay sa dugo namin yung tungkulin na depensahan ang lupa. No? Kapag hindi namin ito nadepensahan, pagtalikod ito, no, dun sa tungkulin. No? Pagtalikod ito, ang hindi pagtalima dun sa tungkulin na to ay pagtalikod, no, dun sa buhay ng susunod na sinlahi. Kasi kung ngayon, no, grabe yung kasi ayaw ko talagang maranasan, no, yung baha, no, dinadanas ng mga tao dito sa lungsod. At ayaw naming maranasan na magbakwit sila. No? At ayaw naming maranasan na magutom sila, ayaw naming maranasan na mawala yung lupa. At batay sa research, no, na ang pagdepensa dun sa mga watershed ay 20 million na mga magsasaka ang nakikinabang. At ang 20 million na to ay nagpapakain sa milyon-milyong populasyon sa lipunang Pilipino. At ganun kahalaga ang lupa. Hindi lang kami yung nakikinabang nito. Hindi lang ito nagdedepensa sa atin tuwing bagyo. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng pagkain. Sa kabuuan, sa likod ng mga tala ng karahasan, isa sa mga hinaharap ng komunidad ng mga IP, yung banta sa pagkamatay ng kultura. Sabi mo nga kanina, iyon yung ayaw mong maputol na hindi na yun ma-practice ng mga susunod na salinlahi. May mga tumutulong ba sa inyo sa pagpe-preserve ng inyong kultura? Kami, naniniwala kami na umuunlad ang kultura. No? Malaki ang ambag ng militarisasyon sa pagkawala ng kultura. Kasi halimbawa, sa isang sayaw, naming mga ubo-manobo na magtataas kamao talaga, no? Kasi kasaysayan to no? Mahabang kasaysayan to ng pagdepensa sa lupang ninuno. At sa mga sayaw na yun, ipapakita yung kasaysayan ng pakikibaka sa pagdepensa sa lupang ninuno. Tapos nung may militarisasyon sa community, bawal gawin ang mga bagay nito. Bawal gawin ang mga sayaw na ito. So, ang militarisasyon ay may ambag siya, no, doon sa pagkamatay ng kultura. At iilan siguro, no, may mga grupo siguro talagang tumutulong para doon sa pagpapaunlad ng kultura, no, pag-preserve doon sa ilang mga kultura. Pero ang inuugatan kasi nitong kultura ay lupa. So kung hindi madidepensahan ang lupa, mawala din yung kultura.
may mga pribadong sektor na tumutulong sa inyo sa pagdedepensa nga ng lupain at saka pagpe-preserve ng kultura nyo. Pero sabi mo nga kanina, ito yung serbisyo o trabaho, ito yung tungkulin ng gobyerno sa inyo. May mga ahensya din ng pamahalaan na dapat nakatutok sa pagpe-preserve ng kultura. In your part, ano yung nakikita nyong mga effort ng gobyerno sa pagtulong sa inyo na ma-preserve yung mga kultura ninyo? Paano ba? Lagi nilang ay pinagmamalaki no, yung kasuotan namin, kung gaano siya kakulay, yung kultura namin, yung mga sayaw, yung mga chanting. Pero hanggat hindi madepensahan yung lupa, hanggat sila mismo ang nagtutulak ng militarisasyon ng mga korporasyon, hindi mape-preserve ang kultura, hindi mapapaunlad ang kultura. So, ayun. Nabanggit mo na rin na marami silang mga pinagmamalaki. Bahagi dyan yung pagdadala sa media ng mga kwento. Katulad na nga ng sabi mo kanina, kayo lang yung magdadala ng kwento. Sa usapin ng representasyon ng mga katutubo sa media, ano yung mga kinakaharap nyo dito? Wala talaga eh. Walang representasyon. Lalo nung martial law ni Duterte sa Mindanao, may media blockade. No? Hindi naman nababalita yung panghaharas ng mga military. No? Hindi nababalita na halimbawa, si Kuni Cuba, nung isang 16 years old na Dulangan Manobo sa South Cotabato na pinatay no, nung nakaraang buwan, nung June. Tapos hindi naman siya binalita no, sa mainstream media na kasi sinabi ng AFP na engkwentro ang nangyari. Ang kwento ng mga kasama ni Kuni Cuba ay pinaputukan na lang sila bigla. No? Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin binabawi ng AFP yung sinabi nila na engkwentro ang nangyari. Kasi hindi engkwentro ang nangyari. No? Pinatay nila si Kuni Cuba, no? Pinatay nila yung bata no, na at hanggang ngayon, hindi to nababalita no, doon sa mga mainstream media, hindi to nababalita sa mga media no, na malaki yung naaabot. No? Na mahalaga na may balita ang mga bagay nito kasi nilalabag nito no ang karapatan ng bata. Tungkol ito sa human rights violation tungkol ito sa extrajudicial killing. Ayun. Kamakailan, maraming mga balita na nagpo-focus daw ang Administrasyong Marcos sa mas mapayapa o mas matatag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o yung BARM. Marami ng mga achievement report na sinasabi na mas mapayapa na ngayon sa Mindanao. Gaano ito nagmamanifest sa mga komunidad sa Mindanao ngayon? Kung ang batayan ng kapayapaan, alam natin nung malinaw na ang batayan ng kapayapaan ng Administrasyong Marcos ay pagpapatahimik sa mga tao. No? Ang batayan ng kapayapaan sa amin ay nakabatay sa katarungan. No? Kung may social justice, yun ang totoong kapayapaan. Pero dahil ang dami-daming human rights violation, ang dami-daming mga organizer, no, mga trade union organizer na nadedesap, no, mga biktima ng desaparecido sa Mindanao, hindi totoong may kapayapaan. No? Pinapilit na pinapatahimik ng Administrasyong Marcos ang mga community. No? Kung may kapayapaan pa, di sana open na ang mga lumad school. Sana ligtas kaming nakakabalik sa mga komunidad namin. So ngayon, may mga mas bata pa sa'yo na nandito na rin sa Maynila? Sa ngayon, wala. Wala. Pero ilang taon ka nang hindi nakakabalik sa Mindanao? Nakakauwi ako, no? Pero hindi sa community namin. Kasi hinahanap din ako ng mga military. No? Hinaharas yung mga magulang ko, hinaharas yung pamilya namin. Kasi pinagkakalat nila na namumundok daw ako sa UP. Alam mo naman, walang bundok sa UP. So, ayun, ilang taon na ba ako dito sa Manila? Mula grade 10, grade 11, grade 12. Magwawalong taon na dito sa Manila. Ito mas personal na katanungan. Ukol dun sa pagiging bakwit mo. Ano yung mga bagay na naging balakid? Lalo na nung pagharap mo dito sa lungsod. Nabanggit mo na to kanina. Pero ano yung mga naging balakid na ang isang katutubo ay napunta dito sa Maynila? Bunsod nga ng mga karahasan na kinaharap mo. Dahil talaga dun sa militarisasyon. Dahil dun sa hindi pagkalinga nung Estado. Kasi
responsibilidad to ng Estado na kalingain ang mga bata, na maging sila dapat ang nangunguna na may siguro na ligtas ang mga bata, pero ligtas kaming mga katutubo, ligtas kaming mga lumad, pero hindi ito nangyayari at hindi nila ginagawa yung responsibilidad nila. So sa Bakwit School talaga yung nagtutulak sa amin na parang yung burden ng buhay ng susunod na sayinlahi ay bit-bit namin. Kasi kami yung may kapasidad, kami yung nandito, kami yung may espasyo para magkwento. Kami yung may kakayahang lumaban, kaya kailangan naming lumaban. Kasi kung hindi, kung ibang mga kasama namin yung nandito, gagawin din nila tong mga bagay na to. Ngunit dahil wala sila dito, kami yung may mas lahat naman kami may mas mabigat na responsibilidad. Pero sa ngayon, kami yung nandito, kaya kailangan naming lumaban. Ayan, nabanggit mo kanina na hindi nabibigyan ng sapat na representasyon ang mga katutubo o mga indigenous people pagdating sa mainstream media. Kaya ngayon, binibigyan kita ng espasyo para ihayag yung panawagan nyo. Ngayon, lalo na ngayon na naglalabasan yung mga issue noong mga nakaraang taon pa, noong mga panahon pa ng Duterte administration. Ano yung mga kasalukuyang panawagan ng mga katutubo nating IP? Yung panawagan talaga namin ay kilalanin ang karapatan namin sa sariling pagpapasya. Yung pagdepensa sa lupang ninuno, pagbibigay alam natin hindi binibigay ng gobyerno yung hustisya doon sa mga biktima ng extrajudicial killing. Kaya nilalaban talaga namin ng mga komunidad namin ang hustisya para dun sa libu-libong mga lumad na biktima ng extrajudicial killing at yung mga advocate namin. Kaya nananawagan talaga kami ng hustisya. Tapos ang pagbibigay ng edukasyon sa mga komunidad namin, pagbibigay ng ospital At alam namin na hindi ito kusang ibibigay ng gobyerno. Kaya kailangan naming magkaisa lalo. Kailangan namin higpitan yung pagkakaisa ng mga komunidad namin. Kasi hindi kusang ibibigay ng gobyerno yung hustisya. Kailangan namin itong ilaban. Ayan, maraming salamat, Kat, sa pagpapaunlak sa atin sa programang ito at pagbabahagi ng iyong karanasan. Muli, Catherine Dalon, isang katutubo mula sa Mindanao. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo para talakayin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya.